Kamusta mga drawing? Alam nyo bang hindi pa natatapos yung bangkingan? Dahil nandito na ang isa sa pinakamalupit na merch na pwede nyong masuot. Kasama natin ang De Balacer na isang international motorcycle group na against sa mga kamote riders. Si Joshua Malaki na sobrang solid na artist ang gumawa ng design para sa shirt. Napakaangas! Pagsuot mo ito sa ride. Meron itong off-white colorway para aesthetic din tayo. Limited edition lang to at available na ito sa Shopee. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa taplano. So alam nyo na, add to cart na! So, hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast, episode 55. And today, sobrang pasensya na po sa ating technical difficulties natin and nagta-troubleshoot tayo live. And part of ano yan, kasi syempre, nagsisimula ulit tayo ng bagong platform. And siguro, ang ganda lang, nakapa kami live. Hindi ko in-expect na ganun kahirap pala mag-live dito. So, kasi sa OBS madali lang, sa YouTube madali lang, sa lahat madali lang eh. So, ayun no, parang ngayon kasi pag-uusapan natin is how to survive zombie apocalypse. And saktong-sakto, naisip ko, why not i-guess natin ng topak and tantrums and hanapin natin yung mga kinakatopak and tantrums natin sa mga zombie films. So, ang gandang topic nito. And feeling ko makaka-relate lahat kasi sino ba naman yung ayaw ng zombie films? Siguro, ewan ko kung medyo purist ka na hindi naman mangyayari yan eh. Feeling ko kaya mo lang may hate yung zombie films dahil nakukornihan ka sa kanila. So for today, without further ado, pakilala ulit natin ang guest, Topak and Tantrums. Hi! Kamusta? Let's go! Okay naman kami. Ganda, no? Parang 20 minutes. Ang ganda ng troubleshooting natin. 20 minutes. Ang gandang audience retention eh. Inabangan talaga nila eh. Oo, tsaka engaging yung mga nagko-comments kasi binabalitaan nila tayo sa nangyayari. Oo. Okay. Nga, ang ganda Thank you. Ang ganda palang content. Parang matic engagement din sa meron na ba? Para gano'n. May magko-comment. Yan. Medyo rinig lang siguro yung sa screen siguro. Feeling ko ganun. Pero okay lang. Hindi naman siguro maapektuhan yung live, no? Ayan, okay na nga daw. Sige, hayaan mo na. Titignan natin. May magko-comment naman dyan eh na ay, nagpe-playback ulit. Ayan. So, meron nga pala tayong pag-giveaway mamaya, no? Sa mga nanonood ng live at saka yung sa mga sumali. So, yung 500 Gcash mamaya is yung dun sa mga sumali ng mechanics. And yung mga nag-comment, nag-tag, and nag-follow back dito sa playback. So, makikita nyo mamaya yung mga pangalan nyo. And mamimili tayo ng winner for that mechanics yung pag-giveaway natin. And sabi ko nga, mayroon tayong tawag dito. Mayroon tayong winner sa live viewer. So, sinend ko sa iba. Ayun, magandang talaga yung live natin. Oh. Parang kung ano yung nangyayari sa live. Oo, live talaga. Live talaga. Hindi to scripted. Hindi to... Oo, expect the unexpected. Parang zombie apocalypse, di ba? Hey! Meron pa rin, Ian, sakit sa tenga. Meron pa rin. Nagpe-playback pa rin, hindi na. Baka tayo na yung masakit sa tenga ni Ian. Hindi na yun, technical. Iba yung naririnig na pala anong ginagawa ni Raya. Sumasayaw. Ganda ng mga comment natin. No? Unrelated. Parang zombie na siya. Ayun, kanina lang. So, okay na daw.
Yun, pwede na natin simulan, no? 'Di ba, ito nga, sinabi ko kanina sa live, bago nyo naabutan siguro yung mga troubleshooting namin. Sa ano kasi, zombie apocalypse, yung mga zombie genre, feeling ko pagka ang pangit ng gawa mo, kasi itong zombie genres ever undying franchise talaga sa movies and films. And parang pag gumawa ka ng pangit, sobrang bobo mong writer, filmmaker. Kasi 'di ba parang pag nagbato ka diyan ng zombie film, papanorin ng tao 'yan kasi talagang parang kahit ngayon parang iniisip mo wala namang zombie parang pero yung mapapaisip ka parang pwedeng mangyari, parang gano'n. Oo. Parang yun nga iniisip ko parang pag ikaw gumawa ka ng pangit na zombie film, hindi ka na magaling, hindi ka talaga magaling. Yung genre parang, itself mabenta na di ba? Oo. Ewan ko, pero din may mga certain fans na gusto yung fantasy ng nung zombie apocalypse Parang pagka andun ka kasi parang feeling mo may chance kang maging hero nung alam mo yun, nung apocalypse na yun. I-imaginein mo kung ano yung gusto mong mangyari. Paano ka magsusurvive, 'di ba? Sino mga liligtas mo? Ano pa yun tawag dito, lalo nung bata ako nun or bata kami, parang iniisip namin pag nagka-zombie apocalypse, saan kami unang pupunta? Yan. Yung mga ganun. Kayo ba nung bata kayo, pag naisip niyo yung zombie apocalypse, parang tong-tawa ka di ba? Parang nakaka-excite. Oo, tapos isipin, yun nga, katulad nung sinabi mo, isipin mo saan mo gustong mapunta. Siyempre, parang, ako unang sagot ko dun, sa mall or sa grocery store para may unli supply ng pagkain. Sa SM, no? Oo. Bigati, tol. Oo, tapos takbo ka lang ng Ace Hardware pag may atake sa'yo, kuha ka ng pwede mong gamitin. Oo. Iniisip ko ngayon dahil ang ganda na ng information about zombies. Lahat ng tao pupunta doon So, pagka lahat sila nandun, lahat kayo mamamatay pag nagpanic. Parang gano'n. Pero sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, pupunta ako ng simbahan ni Kibuloy kasi ang tatag Hindi talaga di mapasok-pasok no. Oo. Safe na safe. Safe na safe pala. Ayun ba? Kayo ba sa zombie films ba? Ano yung top movies na naalala nyo na tumatak sa inyo? Ikaw muna, Chi. Classic sa akin, Train to Busan, Zombieland, tsaka Warm Bodies. Oo, grabe. Galing. Ganun din sa akin yun yung mga, as in, ngayon kasi hindi na ako masyado nakakanood, kaya hindi na ako updated kung ano na yung mga recent zombie films. Pero yun, yung mga nabanggit ko, parang, timeless classic. Oo, matitindi yung na yun Landing Train to Busan. Parehas kayo ni Kia. Ikaw, mayroon ka pang kinukwento, Chiba, na Ano nga ba yung isa? Meron isa nakalimutan ko yung title yung kay Park Shin-ye naman. Yung parang kulong sila dun sa apartment. Tapos puro zombies na yung Yung Alive ba to, yung series? Oo, ata, oo. Maganda rin yun. Yung iba naboringan pero ako okay din. Ibang take siya ng Ibang take siya ng zombie film. Sa akin fan din kasi ako ng zombie genre. Tapos ayun nga yung Alive daw sabi. Alive, oo. Kaya dahil undying franchise siya, gumagawa sila ng bagong twist na kada zombie. Kunwari, yung ibang zombie, kinakain lang utak. Tapos yung iba parang vegetarian. Vegetarian. Wala magawa ng zombie na vegetarian. Ubus yung salad bar sa Wendy's.
Para pag susugurin yung farm na yun. Susugurin. Iba, ano pala to? Problema sa food industry. hindi sa pag-collapse ng Tawag dito, yan nga, yung Zombieland, Train to Busan. Sobrang iconic ng mga yan eh. Yung sa akin, yung, kung napanood yung Shaun of the Dead, yung British comedy na tawang-tawa ako doon. Tapos, yung Dawn of the Dead, madami Dawn of the Dead, Land of the Dead, yung mga George A. Romero na parang inano nila, inspired by George A. Romero na film. Yun, magaganda sa akin yun eh. Parang, ayan, Land of the Dead tsaka Dawn of the Dead din daw yung gusto ni Ian. Tsaka ito yun, 'di ba? Nagbabago-bago yung pace ng zombies. Yung iba mababagal, iba mabibilis. Oo. Nagawa na nila ng iba't ibang identity no. Na meron yung mababagal lang. 'Di ba yung anong series nga to yung tawag nila sa zombies, Walkers? Ay, Walking Dead. Walking Dead, 'di ba? Walking Dead eh. Tawag dito, feeling ko pag nagka-multiverse ng zombies iba-iba yung Meron yung mga sobrang bobo na film, yung Sharknado tapos may zombie na shark. Din, random. Random nung Yung 28 diba? Days Later, yun yung malulupit na zombie eh. Sa World War Z. Ayan yung feeling ko pag nagkaroon ng ganun dito, patay agad ako eh. Grabe. Tsaka naisip nyo ba pagka nagka-zombie apocalypse, feeling nyo ba mabubuhay kayo? Ikaw ba ay tinutopak? Tug-tupak. O nagtatantrums? Tara, at pag-usapan natin ng inis, hate, senti, trauma, at baka kahit papano, kami ay makatulong sa'yo. Kung ikaw ay may topak o tantrums or both, welcome ka! Join us! I'm Kian. And I'm Geraldine. As we talk about topics that will surely give you topak and tantrums. Lagi niyong tatandaan, topak is human, to forgive is divine. That said, tantrums responsibly. Listen and follow us on Spotify. Bye! Tatagal ba kayo, feeling nyo? Anong senaryo? Nandito tayo sa Pilipinas. Hindi, ito. Isip tayo ng variation ng zombie. Sige. Doon muna sa Walking Dead, yung mga walkers, yung mababagal. Tingin nyo magsasurvive kayo sa na yan? Kaya, feeling ko kaya yun. Depende. Kung saan aabutan. Kasi kahit mabagal sila, paano kung sa nasa MRT ka, tas ang daming tao. Ay, wala kang choice na mapuntahan. Parang trap ka na kagad, di ba? Either bababa ka ng Riles o tatalunin mo yung station pababa. Tumalong ka Depende, Depende rin. Depende sa situation kung saan ka abutan. Pero yung chance of survival nyo sa Walking Dead na zombies, feeling nyo mataas? Mataas. Feeling ko mataas naman, oo. Tapos, kasi parang, ang factor naman kasi, paano may ko-contain yung zombie eh. Diba? Kung kaya mo, kunyari, kung medyo madami na sila, saan mo sila parang i-corner? Na parang itong area muna na to, wala mo nang makapasok, makakalabas. Habang sila, hinuhuli sila or pinapatay or something. Diba? Tapos, kung ipapasok niyo yung parang human nature ng Walking Dead, medyo mahirap. Kasi ang human nature ng Walking Dead, kaya ko rin nagustuhan din. Parang props yung zombies eh. Tapos kalaban mo tao. Kung napanood mo yung series. Oo. May mga parang na sila, di ba? Faction. Oo, ganun. Parang may alliance na sila. Kung di ka nila, papatayin ka, susugurin yung camp mo. Parang ganun. Matibay talaga.
And feeling ko lalabas yun eh. Kung napanood nyo yung This Is The End din. Kila Seth Rogen, James Franco. Shit, parang di ko na maalala. Napanood ko na ata yun. Basta yung biglaan nagka-faction sila. Tapos, kakainin nila ng buhay. Kahit di sila zombies. Dahil nagkakaubusan na ng pagkain. Cannibalism na yung nangyayari. Mga ganun na, weird lang. Tapos, feeling ko, yan, di ba, pagka nagkaroon ng zombie apocalypse. Sorry, natawa ako kasi pagka ganun na yung cannibalism na, hindi na nakakatawa pagka narinig mo yung kainin mo ako. Yagi ka, baka tong zombie alet. PG, pa tong dinatodowi. Kasama na sa, rated R na eh. Wala pa naman bumabawal ng Pag sinabi mo, bakit may dugo? Kainin mo. Ang labo parang feeling ko kasi pagka nagkaroon ng zombie apocalypse, ito yung yung parang collapse ng buong system ng mundo. Parang banking system, yung mga finance system. Kasi lahat yan eh. Tawag dito. Hindi mo siya kontrolado compared sa... Survival na talaga yung iisipin mo eh, pagka ganun. Wala nang value yung pera, no? Oo, yun yung maganda sa pag nagka-zombie apocalypse, walang mayaman, walang mahirap. Oo. Babalik ka ulit sa umpisa. Parang siya, pandemic. Naalala niyo yun? Yung biglang lockdown. Tapos may pera ka kaso sarado yung mall, wala kang mabilhan. So parang useless din. Oo, parang diba? Yung kumbaga kahit sobrang yaman mo, wala kang parang wala kang control. Kunwari may nagkasakit, hindi mo siya masugod sa ospital kasi daming tao. May mga ganun. May ganun talagang yung parang di ka wala kang powerless ka sa situation. And unlike sa mga bagyo, lilipas siya. Yung zombie apocalypse, na yan eh. Andyan na siya eh. Hindi na siya nawawala. Parang ganun. Unless si Harry Roque, diba? Pa yan, na whale pa yan nung pandemic eh, diba? Grabe yun, no? Pumasyal-pasyal pa siya. Diba? Ano ba yung naisip niyo sa mga zombie films pala? Yung kadalasang nangyayari? Ayan, sabihin mo na yung kinakatoto mo. Yung mga pinakaayaw niyong nangyayari sa zombie films. Ayan, sige. Na, yung mga zombie tropes. Ang pinakaayaw ko talaga yung kapag may nakagat tapos yung nagsisikret. Nagsisikret no? Oo, parang kahit naman sa trabaho natin, di ba? Dapat pag may mga issues, raise mo kaagad para matutulungan ka. Kasi di ba, ang isa sa mga, explanation minsan ng mga zombie film, di ba? Dahil virus siya. Tapos kunyari, nakagat ka lang sa, sabihin natin sa daliri. Parang ang quick fix doon, puputulin mo yung daliri para ma-detach siya doon sa katawan mo. Hindi nakakalat yung virus, di ba? So, at least safe ka. Kaso pagka pinatagal mo, di kumakalat na siya sa sa katawan mo, tapos bigla ka na lang magiging zombie ka na lang bigla, di ba? Tapos kawawa na yung yung buong group ninyo. Oo. Di tsaka feeling ko minsan, kunwari, may mga zombie films na kunwari nakagat ka, tapos pag pinutol mo hindi pala effective. Tsaka yung mga ayaw umamin. Oo, may mga ganun. Hindi pa ako nakagat. Paano pinutol yung paa ko? yung kamay. Tapos parang kumakalat na pala sa research, no? Hindi pala effective na pag pinutol, magiging zombie. Wala rin. Putol lang paa mo. Di, Gumagapang ka na lang na zombie, no? Yung zombie trope na yan, talaga yung galing din. Yung parang human nature siya ng survival. Nagiging selfish yung tao. Yung pag loved ones mo yung nakagat, yung sisikreto mo, kunwari nakagat mama mo, mga ganun.
kagat May yung kapatid mo. Itatago mo parang, wala, may sakit lang talaga yan, mga ganun, di ba? Di ba, minsan nagiging kakasakit muna. Hindi zombie yan, Down syndrome yan. Ay, pwede ba yan? Wala ka sa heart mo, sir. Borderline na tayo ng mamaya. First episode, canceled na agad. Kaya nga siya nasa wheelchair Kaya nga mga ganong ayan nga, ang ganda ng zombie trope na yun na nagsisikreto na di ka nakagat, tas papatayin mo papatayin ka nung nakakagat sa'yo. Isang araw, surprise. Ano pa yung naisip niyo zombie tropes na nangyayari sa movies? Uy, may bago kaming merch para sa mga mahihilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng ancient scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin, pero make it aesthetic. Makabayan, pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! Ang ayoko sa mga zombie movies, naiilan na lang kayong tao, mag-aaway pa kayo. Ayoko. Yung biglang may walk out, tapos after a while, wala siyang kasama, napin natin siya, baka inatake na siya. May mga ganun, di ba, yung mga rogue na characters, yung bigla na lang aalis. Mag-iimo-imo bigla. Iilan na lang kayong tao, kailangan nyo magsama-sama para mabuhay. May time pa kayong mag-away-away. Yung pa iniisip no, malungkot siya na wala na ang babalikan na mundo. Tapos, doon pa siya drama-drama. Tsaka, dagdag ko lang, minsan naiirita rin ako sa choice of weapons. Bakit? Mga weapon lang. Yun yung maganda sa zombie genres, no? Kasi, parang yun nga, nasa survival mode ka na So, parang kung ano yung makita mo, gagamitin mo na talagang pang-atake. Ay, hindi, ito yung maganda sa zombie films na dito yung nagkakaroon ng mga makeshift weapons. Yung parang di mo iisipin na yun yung gagamitin mong weapon. Kunwari, ito lang yung nandito sa kwarto mo. Kunwari, stapler, mga ganun. Yung mga pambato mo. Kasi wala namang baril, wala namang bat. Kung ano lang makita mo. Tsaka armor din, di ba? Minsan yung mga duct tape, dina-duct tape yung sa braso para kunyari kakagatin. Oo. Hindi babakat yung ipin Parang may mga gumagawa din ng ganun Natatawa ko dito sa comment ni Chi. Sabi niya, di ba pag baril, pag narinig ng zombie, titingin sila. Oo. Pero pag yung mga, kunwari, nabubunggo-bunggo sila sa pinto, mga ganyan, hindi narinig ng zombie. Oo. Kahit malapit na sila. Ganun, ang weird lang. O paano kung may tamang hinala na zombie? Uminga yung isang zombie, tas akala niya tao, kinagat din yan. Yung parang pag nababangga ng mga zombie, yung mga pinto-pinto, hindi sila, na-attract doon sa sound. Pero pag may isang tao lang na nabangga yung doon sila pupunta. Biglang sugod sila. Ang weird may ganong bang intelligence ang zombie? Hindi ko maalala kung anong film tong napanood ko. Pero parang end ata ng season or something, may nagpa-fireworks. Oo. Land of the Dead yan ata. Gagi. Akala naligtas na sila, gano'n. Nagpaskuhan sila bigla, no? Iba pala. Hindi ko maalala kung saan napanood yun pero may nagpa-fireworks. So, matik, na-alarma yung mga zombie. Ikayo ba, kunwari, di ba, kahit sabihin nating knowledgeable na tayo sa zombie lore, mga ganyan.
Pero paano pag nagkaroon ngayon ng ganon, tapos hindi natin alam yung mangyayari. Kumbaga, yung iba 'di ba kahinaan nila sa ulo binabaril. Oo. Iba pagka binabaril sa puso. Iba-iba iba-iba lang. Paano pag dito ngayon, kung ano-ano yung ginawa mo, una binaril mo sa puso, hindi namatay. Binaril mo sa ulo, hindi namatay. Parang ganon. Ano na yung gagawin? Lahat tayo. Baka Titan sila sa batok no yung kahinaan. Ang daming variation, no? O nga, tapos babarilin mo dito sa balikat, nandun pala yung kainaan. Oo. Siguro, hahayaan ko muna yung ibang tao yung tumesting. Ay, grabe. Ginipig muna sila. Makikibalita na lang ako. Ano daw? Paano daw? Tapos yung pala may ibang may time lang na maging zombie. Kunwari, gabi lang. Tapos bumabalik sila sa pagkatao. Pagka umaga. Napatay mo agad yung tao. Parang ganun. may mga ganun depende sa Feeling ko parang werewolf style sila, no? Oo, may ganun. Mali mo, werewolf style. Kasi parang depende talaga sa virus na pinagmulan eh. Usually virus talagang start ng zombie apocalypse, di ba? Something na nagawa sa laboratory. Ang iniisip ko dyan, feeling ko nakaka-relate ako dun sa naiintindihan ko bakit yung sa umpisa, pag nakakita sila zombie, hindi nila alam gagawin. Kasi feeling ko naman tayo pagka nakakita tayo zombie, hindi natin alam gagawin Parang first time natin mamalo ng tao, first time natin mananaksak, ganun. Tingin nyo ba kaya nyo yun? Kunwari, mapaluin nyo yung tao, stranger. Ako iisipin ko, taong grasa lang yung pinapalo ko. Malapit na talaga yung borderline natin. Konting tawid na lang, Cancelled na yung Hindi, pero kasi 'di ba pagka survival, kailangan lalakasan mo na lang yung loob mo eh. So parang kailangan tatagan mo lang yung loob mo, 'di ba? Kung makaka-help na mag-isip ka lang na something para ma-push kang gawin yung mga bagay-bagay. Di why not? Kasi isa lang yung buhay natin eh. Pagka nataya ka ng zombie, wala na, 'di ba? Tapos ayun pala may batas sa na bawal mo patayin yung tas makukulong ka as murder, yung for murder. Wala na silang time magkulong. Considered as manslaughter pala yung ginagawa. Manslaughter pala. Gag, hindi pala zombie. Hindi pala zombie. Sobrang excited mo magka-zombie, namalo ka ng tao. Pero pagka ganun yung nasa survival mode ka na, talagang feeling ko kaya ko din. Kaya niyo. Kung yun na yung kung mang-aatake ganyan. Pero kung dadaan lang, papakiramdaman mo kasi, 'di ba? Minsan instinct mo na rin 'yun Lasing bilang tao. Kung papansinin ba ako nito? Atakihin ba niya ako? Kailangan mo ng depensa, kailangan mo depensahan yung sarili mo. Pero kung feeling ko naman wala naman siyang gagawing pag-atake. Hayaan niya lang, magkasalubong lang kami. Feeling ko hindi pa may nonchalant na zombie ba? Ay, hindi ko trip. Sorry na, ganito lang ako, zombie lang ako eh. O kaya yung choosy na hindi, feeling ko di siya masarap. Parang agagi mo may preference sila. Wala pang gawa ng ganun Yung parang choosy. Pwedeng bagong film yan, no? Yung mga zombie connoisseur. Ito mukhang... Ano ba yan? Chinese na naman. Ayoko na ng Chinese. Nandun na talaga tayo sa may racism, may violence. Lahat wait lang, manghihingi agad ako ng pasensya. Medyo dark humor po kasi itong si Sir Kian Hindi, pero tignan nyo naman, di ba? Parang anything goes na pagka zombie film Talagang depende na talaga sa paano ginawa ng writer yung Kasi di ba parang yung sa World War Z, parang yung based dun sa observation ng bida, parang may sickness na iniiwasan ng zombie. Oo. Pero hindi nila sinabi kung anong klaseng sickness yun. Pero di ba yung sa World War Z, yung bata, yung parang na lang siya, nag-fetal position siya dun sa
kalsada, pero iniiwasan siya ng mga zombie. Tapos yung iba kinakain, diba? So may mga depende talaga eh. Daming possibilities. Tsaka tawag dito, yun nga 'di ba iba yun, parang may immune sila. Tapos mamaya immune ka pala. Oo, di ba? Tapos pag-i-eksperimento ka ng CDC. Yung pala yung magiging role mo, yung chachap-chapin ka. Parang ang zombie din, inanuhan ka rin ng zombie. Pero ito, kunwari, kamag-anak nyo, ganyan, or magulang, kapatid, tapos magiging zombie. Ay, oo. Tingin nyo ba mapapatay nyo or papatay nyo? Parang masasaktan nyo ba yung zombie? Ang hirap. Lalo Pinoy ka. Feeling ko pag Pinoy, nanay mo pa rin yan. Unless ikaw si Carlos Yulo, di ba? Tumbling na ako, ma. Tagal ko inabangan to. Tagal kong inabangan to. Looking forward pala, no? Ganon. Tingin nyo ba kaya nyo? Parang kaya nyo... Pagkasigurado na siguro kung walang cure. Parang mas magandang ikaw na lang yung tatapos sa kanya, no? Oo, pero yung kapag ganun na alam mong there's no turning back na, paano pagka biglang kakapatay mo lang, tapos nahanap na namin ng cure. Di parang pagsisisihan mo yun buong buhay mo, di ba? Pero ako siguro, gagayahin ko yung sa Demon Slayer, kung familiar kayo. Di ba yung si Tanjiro, yung kapatid niya, naging demon, pero ang ginawa niya, parang hindi niya pinatay eh. Trinay niyang hanapan ng cure. So, nilagyan lang nila ng busal sa bibig para walang makagat, di ba? Medyo inhuman siya, pero at least, nung nawala yung threat na makakasakit siya, di ba? Tapos dinadala lang niya somewhere, naghahanap sila ng cure. So, parang ganun siguro. Akala ko yung ginagawa ni Tanjiro na nakikisimpatize siya doon sa sa demon. Kunwari sa zombie. Ganito ka nung unang buhay, hindi mo kailangan kumain. Oo. Ginano mo yung zombie. Natawa ko dito sa comment, sabi ni Ian, pag yung mga nangaagaw ng lupa, malamang. Oo nga, grabe, malamang-lamang. Kaya mga kamag-anak mo na BBM. Ay. Okay yan. Unity. Pag basta nakasuot ng t-shirt ng Unity, na unahin mo na. Grabe. Ay, di pa ako sa officer. Di ba? Feeling ko parang dito lalabas din yung division ng ng pag mahirap kang makasurvive kasi may power pa rin yung nasa taas. Parang ganun. Siyempre, sa kanila lahat ng bodyguards pa eh. Pero madami pa silang may alay. Oo. Once na feeling ko, isipin ng mga guards na, pag wala kami, di mabubuhay to eh. Kami na lang. Doon sila pwedeng mamatay or doon sila pwedeng pero depende kung din eh. Anong klaseng mahirap ka eh. Kasi ang naisip ko naman, yung mga indigenous people, kaya nila mga aso eh. Diba? So parang mataas yung survival rate nila pag depende sa doon sa environment nila. Siguro pag tayo dahil nasa city tayo, wala tayong makuhanan ng mga halaman, diba? Wala na dito. Or mga pwedeng i-hunt na So deads talaga tayo. Ang feeling ko naman sa mayayaman na madami kang resources or madami kang mga bodyguards. Pa din yun eh. 50-50 chance ka pa rin eh. Kasi parang paano kung wala na yung lahat ng guards mo. Tapos, hindi ka marunong tatanga-tanga ka sa buhay, mayaman ka lang. Tsaka ang dami mong pakakainin, ang dami mong bodyguard eh. Wala ka street smart na hindi ka street smart. Oo. Pwede kang patayin. Ang lamang mo lang kung meron kang hideout. Oo, yung mga bunker. Mga bunker, no? Mga prep. Yung nagpe-prep ng doomsday prep. Yun, dun malaki ang chance mo. Feeling ko yung mga naggaganon lang dito super yaman.
Kasi pag mahirap ka, di ka naman pwede mag-doomsday prep eh. Parang mahirap. Yung pandemic, parang yung yung mga pantry, di ba? Paganda ng pantry. Oo. Di ba? Kasi i-flex pa nila, di ba? Oo. Yun yung mahirap doon. Kunwari, pag flinex mo, tas may zombie apocalypse na, ikaw pupuntahan ng tao. Target ka na, no? Ikaw na yung target. Ikaw na yung papatayin doon. Aagawin yung mo. Agawin nila yung mo. Ito hindi ko nagigets dun sa zombie films. Di ba pag nakita niyo yung mga zombie, kita na yung laman. Tapos parang nabubulok na. Tapos pagka, kunwari, nagtatago sila sa zombie. Tapos biglang magugulat sila, may mag-sneak na zombie. Tapos kakagatin sila, mamamatay sila. Hindi ko gets kung bakit, di ba nila naaamoy? Ganun. Bulok na yun, di ba? Parang, kunwari, patay na daga. Alam mo na agad yun eh. May patay na daga dito sa kwarto. Parang ganun. Hindi kaya magkaamoy na sila kasi hindi na rin naliligo yung mga survivors eh. Feeling ko ganun, pero feeling ko pero yung pagka medyo bago-bago pa yung apocalypse. Alam mo pa yung amoy ng ng bangkay. Tapos magugulat ka, nandyan sa tabi mo, amoy na amoy. Parang ganun. Oo nga, no? Paano kung sa grupo nyo may India? Lahat na ng race na Parang may zombie, hindi si lang. Nagduda ka pang banggitin, ha? Si Rajesh. Typical name of Indian. Okay. Di ba parang... Ikaw ba yun, Rajesh? Hindi ako yun. Visit? That title ito, borderline, borderline jokes with Diba, ganun, parang ang weird lang, hindi nila ma-realize na may zombie yung tabi nila, parang, tas mamamatay pa sila. Parang no. Yun yung kasi parang technically patay na yung zombie di ba? Pagkabangkay naman, mabaho na yun. Talaga. Gets ko yung sa Walking Dead kasi feeling ko na immune na yung ilong nila sa amoy ng bangkay Kasi sa tagal nila nagsurvive. Oo. Alam na nila yung, parang normal na lang yun Pero yung mga bago, feeling ko dapat yung kaka-zombie lang niya, parang ganun. Dapat alam mong may zombie na dun Ganun. Oo nga, no? May ganun sa Wala pang gumagawa no? Na zombie. Wala pa. Actually, pwede nga siya no? Tapos, kunyari yung main character mo dun, bulag. Diba? Parang quiet place. Pero yung niya? Pangamoy niya. Wala, meron yung hearing, diba? Naging bida, bulag sa zombie apocalypse. Feeling ko mabenta yun kung mapupull off mo ng malupit. Oo. Paano yung character arc nun? Bulag siya. Oo, ang galing yung kasi yung 'di ba yung pag naglalakad yung minsan yung bulag may stick siya. So parang may early detection siya na. Hindi na kalsada to. Tapos bigla na lang niyang hahatawin nung palakol, 'di ba? Tapos tao pala. May parang yun yung sa umpisa mo, parang pinadala mo sa episode 1, bulag yung bida. Tapos papatayin mo lang din kasi yung mga zombie mabibilis. Lugi. Maling movie ako. Parang Ba't ako nilagay dito? Sobrang hirap. Di ba may ganung mga trope din na parang kunyari yung nakagat na zombie, na tao is kunyari athlete siya. Tapos na niya yung abilities niya as zombie. Mabilis pa rin siya. Parang kunyari may narinig akong ganyan dati na argument Paano kung ang unang nakagat na zombie si Usain Bolt? Di ba ang bilis niya tumakbo? Di ang bilis kumalat kasi tatakboy niya. Hindi pa naagnas yung katawan niya sa umpisa di ba? So ang dami na niyang nakagat, di ba? So ang bilis kakalat nung Oo, may mga ganong film na sobrang lalakas ng zombie. Oo, di ba?
Kunwari sila McGregor, ganun. Hindi ka kinagat no sinapa ka. Lugi. Hindi na ako naging zombie. Patay na mo na lang ako. Pinatay ka lang nung zombie ng... Ay, binalibag ka, no? Kaya mga Francis Ngannou, di ba? Mama, heavyweight. Talaga no? Wala kang laban. Ano, yung sa tawag dito, yung laging pang-climax ng pang build-up ng suspense. Yung di ko gets pagka, bigla may tatawag. May tutunog. Yung parang... Yung cellphone nagka-signal, no? Bigla nagka-signal. Bigla may... Ako yung mga nagtatago ka, tapos may mga biglang kakalansing. May makakatapak ng metal na Yung parang nag-i-sneak ka, may matasagi kang kaldero. Like, ganun. Iningatan mo yung kada move. Tapos yung laging may bobo sa grupo ninyo. Laging may patalo. Lagi may pahamak na character, no? Lagi may ganun sa zombie films. Tapos meron laging yung mayabang, yung walang pakialam sa tao, parang bahala ka dyan, mabubuhay ako, ganun. Talagang laging may ganun no? Tapos meron dun yung sobrang bait. Yung feeling heroic. Yung sobrang naive naman na lahat gusto niya tulungan. Diba? Yung may kakatok dun sa safe, place nyo. Tapos biglang, papanggap na bata. Tapos pagbukas mo ng pinto, mama pala. Yung feeling ko, yun yung naging maganda sa Walking Dead. Yung parang hindi ka madaling magtiwala sa tao. Kasi kahit maganda intention niya, parang ayaw mo siya isali or parang ayaw mo siya i-entertain. Kasi eventually, nagtatraydoran yung mga tao. Parang ganun. Ganun yung nangyayari dun. Kamusta mga may hilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Di Na To Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Kenzero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakulab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga may hilig mag-drawing, including you. Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na i-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na. Pero speaking of human nature, ang gusto ko rin pala sa mga zombie films, doon lumalabas yung mga psychopath na, alam mo yun, nagiging sila, helpful sila. Kasi kunyari, yun nga, di ba, zombie apocalypse, tapos makakahanap sila ng mga weapon, tapos kunyari, pala siya, matagal na siyang psycho. Tapos biglang ang galing niya pala gumamit ng samurai. Galing niya pumatay. Diba? Chainsaw, galing niya pumatay, diba? So parang astig MVP ka nung grupo. Dami mong kill count na zombie, diba? May mga skills kaya na effective sa zombie apocalypse. Ano kaya? Kunwari, hindi, feeling ko mga profession yung magaling. Pagka nagka-zombie apocalypse. Kunwari, siguro mekaniko. Ay, oo. Kasi para makagawa ng mga... Yung mga naiiwan ng mga sasakyan, kaya niya paandarin. Ganun, ayusin mo. Oo. Yun, isa yun. Feeling ko, mekaniko. Doktor, isa yun. Kunwari, lagi naman gagasgasan yung iba dyan Oo, no? May taga-gamot. Bombero. Bombero. OnlyFans. Anong gagawin ng OnlyFans? Aliw. OnlyFans. Gagi. Ba? Yung mga naisip ko Siguro kung pwede yung yung mga chef. Oo, chef. No? Pagka nasa wild kayo, kaya na, parang, kasi konti na lang ingredients so parang kaya na lang yung pasarapin. Gumawa ng, papasarapin na lang. Kala ko gagawang ka pa niya ng 8-course meal.
Yung gusto ko nga may gumawa kaya ng film na lulutuan niya yung mga zombie. Kung ano yung masarap na cuisine. Parang yung Dungeon Meshi, di ba? Niluto nila yung mga halimaw sa dungeon. Ito naman mga zombie yung ginagawa niyang ingredients. Ayos yun, no? ibang na. Nasa black market na yung... Oo, di ba? Ikaw ba, kunwari, nakagat sa inyo yung isa, si Kian or kaya si Jay, ano mangyayari? Yung parang sasabihin mo ba, meron kasing yun sa film parang, sige, umalis ka na, iwan mo na ako. Mga ganun. Sige, aalis na ako, infected na ako. Feeling ko kami, mamamatay kami pareho. Lalo na pag ako yung nakagat. Kasi minsan may Bakit? Bakit? Hindi, explain ko lang. Kasi may time na niloloko ko si Chi. Kunyari, ina-asthma ako. Tapos, kunyari, nag-hyperventilate ako. Tapos, Chiba, ano nangyayari sa'yo? Tapos biglang ko sasabihin, joke lang. Tarantado. Kaya sabi ko, yan ang wag mong gagawin. Sinasabi mong ina-asthma ka. So pag zombie apocalypse, sasabihin niya, nagjo-joke ka lang Tapos bigla mamaya, kinagat na. Patay na. Nauto na. Oo nga, kapag yung mga ganun na hindi mo pa alam. Pero feeling ko naman, pag halimbawang alam mong infected ka, papalayuin mo na ako Oo. Di ba dapat magpapakagat ka na din? Kasi till death do us part Di ba? Ganun dapat. Ganun dapat. Dedication. Commitment team. Yung pala mo yung parang tumatakbo kayo tas yung usual na nagtatakbuhan tapos may nakagat na isa or madami ng zombie. Pinigil na lang niya, Sino yung mag-i-stay? Yung parang, sige na, parang gano'n. Takbo ka na. Sino yung gagawa ng gano'n? Ako na lang mag-i-stay siguro. Hindi ako mabilis na tumakbo Sige na, ako lang. Practical. Oo, practical lang ba? Sino yung pinakamabagal? Siya na maiwan. Paparaya ka? Oo. Uy, ba't niyo ako iniwan? Okay. So, yung mga naka-wheelchair, nako, pa-lowered nyo na kasi. Ano nga bang film yun? Merong film yun na nasa siya, Home for the Aged. Ala! Mga naka-wheelchair yung zombie kasi puro matatanda. Tapos nagbabanggaan lang sila. Nagbabanggaan lang yung gulong nila. Wala silang makagat. Naging bump car yung yung sala ng Home for the Aged. Ano ba yun? Senior yung bida dun Hindi ko alam kung anong movie nakakatawa din Senior siya, tas puro naka-wheelchair yung humahabol sa kanya. Kalimutan ko yung movie Angas na, no? Mm-hmm. Pero feeling ko, pinaka dito, depressing. Yun nga yung pinakakalaban dito, human nature na sa pag nagka-apocalypse. Kahit nga nung pandemic, di ba nakita mo yung mga tao? Kung gaano ka sasama, gaano ka bubuti. Malalaman mo kasi sino yung masama at saka mabuti. Oo, yung kumuha nung itlog dun sa pantry. Diba? Tapos di nagbayad. Grabe. Proud pa siya Diskarte lang, bye. Yun nga di ba? Doon mo malalaman na kung selfish ba yung tao. O parang, kunwari yung mga yung panic buying. Yung dapat, ito lang yung bibilin. Tapos bibilin niya lahat. Wala siyang pakialam dun sa may kailangan. Parang ganun. Oo, no? Feeling kasi talaga unahin mo sarili mo Parang pag survival, ganun na yung wiring ng majority sa atin Oo. Diba? Wala na silang pakialam sa Normal yun. Feeling ko, din yun human instinct din yun Na, syempre, kailangan mo unahin sarili mo. Kailangan parang may part din sa na kailangan maging selfish ka somehow Oo, dapat. Na, ito yung parang ito yung kailangan mong buhayin Hindi lang yung lahat bubuhayin mo, di patay ka din. Parang, Oo. Parang ganun.
Yung sa sa Last of Us, iba na naman yung ginawa nilang Pero para siyang human nature din, pero mas matitindi yung zombies. Parang, ang galing din ng mga Hindi siya tungkol sa zombies talaga eh. Parang tungkol siya sa tungkol human siya sa nature. tao talaga. Yung mga films na Oo nga, no? Oo nga, minsan nga kasi, yung tao din talaga yung pinakamahirap na kalaban. Eh. Di ba parang yung sa Walking Dead? Ang dami na nilang survivor. Tapos nung nahuli sila ni Negan, patay sila eh, di ba? Patay sila. Tao yung pumatay sa kanila eh. Pero nakaka-survive sila sa zombie. Ang kalaban lang nila doon yung resources, human nature, tsaka yun nga, resources. Kasi nagkakaubusan talaga eh. Ano kayang gamit yung unang mauubos? Sa mall, kunwari, ano kaya unang mauubos na gamit? Benda siguro. Betadine. Ganun. Tubig. Nakagat ka ng zombie yung malaki, no? Oo. Betadine lang yan. Agua. Sabunin mo lang. Oo. Grabe. May nag-aabang na nung 500. Wait lang po. Patapos na po kami. Antay lang po. Ayan. Ayun, self-preservation nga. Sabi ni Ian. Doon talaga matetest yung yung survival rate ng mga tao. Parang paano mabubuhay ng yung sa Train to Busan, kaya ako siya gusto. Kasi doon mo makikita magagaling yung Koreano eh. Action agad eh. Sa film. Yung parang kahit ang bibilis ng zombie, parang galing nila sa sa paano gagawin yung suspense, yung mga ganyan. Human nature, lahat eh. Ang ganda nung pagkat nila doon. Pagkagawa. Pero din kasi yun eh, parang napuwersa din kasi sila kasi trap sila doon sa train eh. So parang talagang kailangan mag-survive sila hanggang ma-reach nila yung next station. 'Di ba? So parang wala, yun talaga. Lumabas yung mga nila, totoong kulay nila. Ang hirap nun pag sa MRT natin, no, sobrang sikip. Tapos titigil. Nasa Cubao Station pa lang, Cubao Station. Di ba magkakadikit na kayo? Ay, may zombie. Wala na. Wala na. Yung pagdating nyo sa, ano ba yung sunod sa Cubao? Kamuning? Kamuning or Hindi. Santolan ba? Santolan. Pagka Santolan. Yung patay na kayo lahat. So, sobrang sikip. Wala makakaligtas. Tumirik pa, wala na. Wala. Maganda pag tumirik siya sa bago mag-Santolan. Medyo mako-contain mo pa no? Kasi medyo malayo-layo pa yung tatakbuhin ng mga zombie. Ang hirap nun, feeling ko dito sa Pinas. Kasi, ang daming tao na sa iba din naman madaming tao pero pagka traffic sa EDSA parang kala mo namamalimos lang ng barya-barya. Pagbaba mo nakabot ka ng barya, kinagat ka. Puro zombie sa bus lane sa bus lane. Lupit na sa bus lane. Dami nila. Putik. Ganun. Parang hirap dito sa Pinas pag nagkaroon ng ng zombie. Tapos, isasabihin yung ibabash ka pa na victim blaming pa no? Feeling ko ganun mangyayari. Pag dito sa Pinas, anong location or anong event ang ayaw nyong maabutan kayo na biglang magkaroon ng zombie apocalypse? Feeling ko kahit sa mall dito, ang hirap eh. Ang hirap no. Ako ayoko pagka concert. Ayoko. Kung depende sa binayaran ko yung concert tapos biglang magkakagulo. Hindi ko pa napapanood yung may 3 songs pa. Nakagat yung bini, no? Tapos nangingisay na sila sa stage. Damn! Concert. Depende siguro sa lugar. Concert grounds sa maluluwang eh. Oo. Araneta, mga ganyan. Nahirap
O kaya siguro sa pag nasa opisina ka. Pwede. Dapat nag-work from home na lang ako eh. Nasa Nimbix ka, no? Tapos puro zombie. Oo. Sabi niyo pa, pasok ba't may zombie? Pinipilit talaga nila yung paraan mo para makapasok ka. Diba? At least, gumawa ka ng paraan para makapasok. Tapos may zombie na sa likod niya. TL, anong ginagawa mo? Ibang sip-sip na yan, ha? Pinipilit pa rin yung work on-site. Kahit may zombie. Oo, no. Pag nagawa nila yun, feeling ko, sa marketing, tapos na-prove nila na maganda mag-work on-site, feeling ko dadami employment nila pagka nagawa nila yun. Pero kailangan talaga may data ka eh. Para, na may zombie sa Oo. na-prove nila na kaya mag-work on-site kahit may zombies pa. Yan, lupit nun. Saan pa ba? Kulungan yan. Ayoko yan sa bilibid. Maabutan ka. Oo, no? Wala na. Parang may naisip ako. Ano naisip mo? Ayaw ko sabihin. Sabihin mo na! Nandun na tayo nakatawid na tayo sa borderline. In-announce mo lang may zombie apocalypse, pinipretang ka na. Ang gago. Hindi ka makatakbo. Bakit ganyan pa? Di ba may mga tao na parang, end of the world na eh. Oo, parang gawin mo na yung Grabe. Sabi, gusto mo pang umiscore ng tapos, zombie. Parang medyo mahirap eh. Yung mga ridiculous na pwedeng wala ka talagang balak gawin, pero dahil, feeling mo end of the world na, tara gawin na natin, gano'n. Huwag kang ganyan. Paano kunyari, may intrusive. may kasama ka na, sige na, pagbigyan mo na ako end of the world naman. Yun pa yung papatay sa'yo eh, no? Oo, no. Grabe. Lumabas yung human nature. Yun talaga yung human nature. Labo. Labo na human nature. Kala mo survival eh. Oo. Yung pala YOLO yung... Predatorial pala. YOLO pala yung gustong gawin. So, yun pala, sa mga live viewer, mamigay na tayo ng yung secret. Yun. Dahil siguro, kanina pa sila, 10 viewers, consistent. Maganda pala yung ganun. Hindi talaga bumitaw. Hindi talaga bumitaw. So, bago tayo mamigay nung 500, so, balak natin ipamigay ang ating limited edition merch sa ating lucky viewer ngayon sa Playback. Ayan. Yun. So, ito, yan. Meron kaming ganyan, Yan. Ito yung merch natin from season 1 and kakolab natin si Ken Zero Art. Ayan. Paubos na kasi ito, kaya ubusin na natin. So, wala pang bumibili ulit eh. Di ubusin na natin. Pero paubos na siya, limited edition. So, bigay na natin sa lucky viewer. So, sana medium kayo kasi medium na lang yung mga natira na. Sana medium kayo. Pero malaki to. Medyo one size. Oversize siya. Oo. So, yun. Siguro, pwede kayo mag-comment ng kaya magandang... Sige, Indian na lang. Indian. Dahil si Rajesh yung nagdala. Comment Indian. Tapos pamigay na natin to sa ating lucky viewer. Oh, bilisan nyo guys. Comment Indian. Oy, wala na ata. May nanonood pa ba? Ayun, shoutout sa 11K. 11,000 viewers natin. Pamigay na natin to para i-raffle na natin yung 500. Yung mga inaantay nyo. Ayan. Kaya kayo nagstay. And retention din yan. No? Magandang retention pala talaga yung gano'n. No? Mga case study natin sa podcast. Wala nagko-comment. Ayaw nyo ba ng t-shirt? Gusto nyo na ba yung 500? Kasi daw baka hindi na manalo ng 500 pag kinuha. Pag kinuha dito. Oo nga, no? Ano yung comment? Indian. Comment Indian. Get nyo baka walang medium sa listeners. Walang medium ba sa inyo? Para, magawa na natin ang... Ayan, meron na. Hindi, ako yan eh. Ay, ikaw ba yan? Ayan. Si Ian lang ba sasali? Sa'yo na to, pag Siguro,
hanggang 11:20 pag wala pa rin. Okay na ba yan pag walang iba? Oo, wala eh. Pag walang sumali. Ayun, si Chi. Dalawa na kayo. Sige, hanggang 11:20. Hanggang 11:20. Papamigay ko na. Yung isa. Sumali ka pa, isa na nga lang ako. Ako na nga lang dapat mananalo eh. Ayan, so, siguro ko ilalagay nyo sa tier list yung mga tier list yung mga zombie films. Paano nyo i-rate yung sino yung pinaka maganda and for the least na zombie film na napanood nyo? Kauchi. Tier list? Mahirap sa akin, hindi ko natatandaan yung mga title nung napanood ko. Yung nabigay ko lang kanina. Yung nabigay ko lang. Yun lang nabigay mo. Oh, ako? Ano ba? Ikaw nga, Chiba. Ano kasi, medyo mahirap kasi yung iba kasi movie, yung iba series. Sige. Yung iba anime. So parang medyo madaya yung iba. Kasi series sila eh. So mas madami silang pwedeng napakita din sa audience. Pero siguro kung pipili ako ng favorite ko, Train to Busan talaga. Oo. Kasi na siya eh, halo-halo na siya eh. Na ando na yung suspense, ando na yung drama, 'di ba, action. Tapos parang parang ang galing lang na pagkasya nila yung lahat sa isang film. Diba? Parang masterpiece talaga siya. Oo, ang galing nung pagkakagawa nung film kasi alam mo yung parang saturated na yung zombie film. Pero nagawa nila ng paraan yung para maging refreshing siya, no? Oo. Kasi parang nakakasawa naman, 'di ba? Parang yan lagi nangyayari. Yun ang galing eh. Tama ba? Nagkaroon na ng Train to Busan 2? Meron, pero hindi siya Hindi bumenta. Wala siya sa train. Wala siya sa train. Tsaka iba yung producers. Atake na niya. Iba yung producers. Hindi ko napanood na yung 2. Pero yung 1 talaga, ganda. Yung Peninsula yun eh, alam ko. Parang. Yun, Peninsula. Pero parang wali. Medyo hindi ko trip. Parang sobrang cliche siya na zombie film. Yung typical na nangyayari. Parang ganun. Yun yung sinasabi ko na parang lahat na kasi nagawa na. Pag gumawa ka ng zombie film, it's either flop siya or maganda. Sobrang ganda. Ganun siya yung Pero ang galing ng Koreans eh, di ba? Ang galing ng Kingdom, kung napanood yung Kingdom, ang ganda pa rin. Pala, Kingdom. Grabe yun! Grabe yun. Nabuhayan eh. Mind-blowing yung twist kasi. Parang, shit! Oo, di ba? Yun, isa pa yun. Di ba nagiging tao ulit yung zombie pag nalublob lang sa tubig? Spoiler pala sa mga hindi nakanood. Hindi, matagal na yun eh. Pag di nyo pa napanood yun, kasalanan yun eh. Di ba? Parang yun, nagawa nila ng paraan. Meron All of Us Are Dead, yung mga nasa school naman sila. Napanood niyo ba All of Us Are Dead? Parang series din ba yan? Movie? Series. Ang ganda rin nun eh. Hindi ko ata napanood. Isa yun sa magandang series na feeling ko maganda din sa... yung puro estudyante nga sila. Yan. Mabibilis din yung Yan sabi ni Chi, wala pa daw next season yung Kingdom. Wala ba? Yung movie, yung sumunod eh. Yung pinakita na sino ba to? Si Sassy Girl ba yun? Na artista. Di ba nasa Kingdom siya? Yun siya yung last. Hindi ko na, alam ko yung sumunod kasi film. Yung Kingdom something na, Hindi siya season. Pero yung series hindi pa tinuloy. Baka ongoing pa. Kasi ang benta niya mabenta talaga yung genre na yun. Tuloy-tuloy sila sa pag-rig. So yun, siguro wala nang kumuha. No? Si Chi na yata nanalo, pinamigay na ni Ian. Sabi niya, meron na ako niyan eh. So Chi, i-claim mo na lang yung t-shirt natin sa lahat sa panonood. Yan Meron ka pa libreng t-shirt. Ayan. Yun, congrats.
Sa mga nag-aabang na at least 10 viewers pa rin. Ang lupit. Di talaga ayaw humiwalay sa aming podcast. Sana parte yun ng parte ng retention yung gusto nyo yung topic, no? Parang ganun. So, mamimigay na tayo ng ating papremyo sa ating giveaway for today. Ayan. Kung nakikita nyo yung screen, andyan na ang ating Wheel of Names. So, ang dami rin pala sumali. Nakagulat. So, mawawala siguro yung feeling ko mawawala yung itsura namin, yung names lang makita nyo. Ayan. Ay, nakita naman siya. Oo, ayan, kita naman. mag-gray siya pagka nag-alt-tab. So, i-draw na natin, madami to, hindi ko alam kung ilan. So, salamat sa mananalo. Salamat din sa mga sumali at nag-follow sa ating bagong network na sa ating playback.tv. So, abangan nyo yung aming mga live podcast dito sa playback.tv/DinaToDrawing, and abangan nyo rin yung podcast nila Chi and Kian sa Topak and Tantrums. So, yan, siguro i-draw na natin yung ating winner. Yun. Nakaabang dyan. Ready nyo na yung Gcash nyo. And feeling ko pagka nagtuloy-tuloy to, maganda yung retention natin. Baka di lang 500 ulit yung... Yung mga ganun kalakas yung Ganun kalakas ang DinaToDrawing. Ayan. So, siguro isang spin lang para, matapos na natin. Unang spin siya agad. Lupit. Siya agad. Sana yung mga 10 viewers nandiyan pa kayo, para makita niyo yung names niyo talaga dito sa wheel. Nagpapatagal lang ng retention talaga. Sige, draw na natin. Okay, game. Sino kaya ang mananalo ng 500 pesos via GCash? Si Jack ba ulit? Si Jack lagi nananalo. So, yan na. Draw na natin. Sino mananalo ng 500 GCash? So, salamat sa mga sumali, sa mga nag-follow, sa mga nag-like ng ating page ng DinaToDrawing. Salamat. Oy! Ayan. Wala po itong... good luck. Wala po itong daya dahil live po ito. Grabe naman talaga. Grabe talaga. Nanood ka na, may t-shirt ka na, meron ka pang 500 pesos. Sino nalo? Si Chi. Ayun, Swerte talaga. Hindi ko alam nangyari bakit ganun. Sobrang swerte ni Chi. Baka pwede naman libre, bilhin mo na yung isang merch. Pinabili yung napalanunan. Salamat sa mga nanood. And mababawasan na siguro yung mga nanonood ng live natin. Nakita na nila yung winner. Salamat, Chi. Feeling ko anong dasal ba? Prayer reveal muna yung sa Dasal lang talaga. Dasal lang talaga. Nagdasal daw siya eh. Ayan, yun pala. So, bago tayo magtapos, siguro, bago tayo siguro makancelan ng first episode. Dahil marami tayong tinalunan na borderline. Kung gusto nyo ng mga ganong jokes, feeling ko maganda yung saktong-sakto ang Topak and Tantrum. So, bago tayo magtapos, i-promote nyo muna ang yung podcast and yung mga events na gusto nyong gawin this coming days, weeks. Ayun. So, follow nyo kami, Topak and Tantrums, sa Spotify, Facebook, Instagram, ano pa? Yun lang muna. Yun lang. Tsaka magpe-playback kayo. Sige. Inaaral din. Ay, may playback kami ngayon. May playback. Meron na kaming account sa playback. Follow nyo din. Naayos lang namin yung room. Guys. Ng Topak and Tantrums. Ayun, nabawasan na tayo ng viewers. May nag-walk out. Ayun
Ayun, salamat po sa mga nanood ng live. Sobrang sorry po kanina dahil nag-live troubleshoot po kami. Oo. Medyo fini-figure out namin. Kasi pagka sa playback ka nag-live, nakikita yung comments dun sa stream mismo. So kaya nababasa ko dapat yun. Parang ganun. Tapos nakikita din yung live viewers. Medyo naglolo ko lang. Pero feeling ko next stream, siguro 10 minutes na lang yung troubleshoot. First time naman First episode pa lang naman sa First episode, na-cancelan na, nag-ano pa. Puro ay wag yan, wag nyo na i-monetize yan. Nagta-troubleshoot live. So, yun, no? Salamat sa nanood. Salamat, Jay and Kian, sa pag-guest ulit sa Dino to Draw. Anytime! Sobrang solid nung Natutuwa ako dun sa gustong-gusto ko yung ganong humor na dark humor. Dark humor. Hindi pa kasi gising yung ibang viewers kasi yun din yung humor nila dapat nakinig kayo sa episode kasi mamaya magsisimba rin naman kayo. Magsisimba rin naman kayo. Basta medyo Indian. Galang-galang na. Hindi siya makagat kasi umiilag siya. Pinagkamalang zombie dahil mabaho. Ganda. So, for more updates, feel free to follow Di Na To Drawing Podcast on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, Playback, and Shopee. So, may merch kami. Itong suot ko ngayon. Yan, yung merch namin. And pagka tinignan nyo yung wala lang, yung logo lang. Pwede nyo i-scan yan. Tapos diretso na siya sa Spotify. Wala lang, trip lang. Para trip lang. Ayan. So, dahil maganda tong episode namin, first time ko nagkaroon ng 10 viewers na retention. Maganda pala yung gano'n na mechanics. So, natuto na ako. Kasi may mga ganun tayong live na kailangan din ng sinabi yung requirements. Hindi, yun. Salamat sa mga nanood, salamat sa mga nag-support, and salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Di Na To Drawing, sa podcast community. And sa Topak and Tantrum, sobrang solid yung suporta nila sa atin. And supportahan nyo rin sila. Sobrang nakakatawa yung content nila, promise. Feeling ko matatawa kayo. Sabi ko sa'yo, comedy podcast na tayo. Ando na kayo sa linya ng mga lapit na. Kaya kung gusto niyo ng ganong humor na napakinggan niyo kanina, saktong-sakto 10 viewers yun hindi nila talaga pinalagpas. So magandang retention na yun hanggang mapasa sa mga new listeners. So dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Ayun. Salamat guys. Thank you. Salamat ulit. Magsimba kayo Magsimba kayo. After nito. Ayun. Salamat guys. Kita-kits. Ay, nga pala. Nahuli yung promotion, no? Meron pala kami exhibit this, October sa Baguio. Uy. Kung gusto nyo is pumunta kayo dun sa October 11 to 13. Photography exhibit siya. Magkakaroon tayo ng live podcast, pati meron kaming collaboration with Crypto Art PH. Makikipag-uusap tayo sa mga artist, and yung exhibit doon is AR exhibition, augmented reality. Yung parang pag tinapat mo yung phone mo, mag-animate yung artwork. So, isa siya sa first ever photography exhibit na may AR sa Philippines. So, ako yung nag-curate noon, and sana makapunta kayo. Ayun, sana matignan nyo yung aming exhibit doon, and hopefully malipat-lipat namin yung exhibit sa iba't ibang lugar. So, doon muna tayo sa Baguio, kita-kits, and magdala kayo ng jacket. Yun lang. Yun. Hirasan ng mag-Baguio. Masarap mag-Baguio, malamig.